Bukod dyan mga kababayan, sangkot nga ba ang ombudsman na si Samuel Martires dito? Sangkot talaga. Bakit? Tignan mo, walang nakukulong. Tignan nyo, walang nakakasuhan. Eto na, mga kababayan. Ang tanong ngayon, sangkot nga ba si Samuel Martires? Ito, pakinggan natin. Mga kababayan, Diyos ko po, masangkot si Samuel Martires nito. Eto po, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Salip na magsilbing tanod laban sa katiwalian. Si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Patay! Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive at Video Wash Malimban. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag may pinagos, okay lang. Kita nyo? Anong ginawa ng ombudsman noon? Na napakadaming complaint, walang nakakasuhan at bilyon-bilyon, trilyon ang nananakaw. Bakit walang ginawa? Ang ombudsman. Mga kababayan, baka hindi nyo alam. Ang ombudsman meron po yung 15 billion na pondo for anti-corruption. Samuel Martires. Nako, kasama mo pa yung mga vlogger na DDS kumain. Ito, ipakita ko sa iyo mga kababayan, gaano ba katotoo na may 15 billion pondo si Samuel Martires? Ito, Ombudsman, 15 billion. Mga kababayan, ito, billion pondo. Ito ha, pakinggan ninyo ha. Ito ha. Patindi, so point ko, since at least 2018 ay may 15 billion pesos po na pondo ang ombudsman kontra sa corruption. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin sa harap ng napakatinding at napakalaganap at walang kapantay na level ng corruption na nasasaksihan natin sa flood control, may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? Anong ginawa ng ombudsman? So, ang point ko, since at least 2018 ay may 15 billion pesos po na pondo ang ombudsman kontra sa corruption. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin sa harap ng napakatinding at napakalaganap at walang kapantay na level ng corruption na nasasaksihan natin sa flood control. Audrey na Malok, salamat po. May 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? Anyari? Anong ginawa ng ombudsman? Anyari? Anong ginawa ng ombudsman sa 15 billion? Iniisa, walang nakulong. Kalaki-laki ng 15 billion. Putang ina mga kababayan. Sabi ko sa inyo, 15 billion puno yung 3 bahay niyan itong kwarto ko. 15 billion. 3 bahay na to. 3 kwarto. Puno. 15 billion. Mark my word, ang 15 billion sing laki ng kama nyo yan na queen size. Queen size na kama, kayang punuin ng 1 billion. Tatlong kwarto po yan mga kababayan, sing laki ng kwarto kong to. Sing laki nito. Ang kwarto ko dito mga kababayan, 2 dipa kwadrado. Tagda 2 dipa kwadrado to. Pag didipa ka, 2 dipa, side by side, kwadrado. So kayang punuin dito 8 billion. 15 billion yun ito pa, sunod. Nanay Minda, hello po. Ito ang sunod, mga kababayan.
Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldi Diba? at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero adi Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi ba mananagot ang ombudsman dyan? Naku. Hindi ba mananagot ang kuha dyan? Just my question. Naku. Kailangan pasagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, I need, the task force kasi kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Mutuo proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slow protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Patay. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 Salamat po, slow Audrey protection Namalok. projects Hello po, ay ma'am. allocated kina Yap, Ko at Guardiola. Inibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin, kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Eh, sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding. Kita ninyo, mga kababayan? Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, sangkot si Martires dyan. Bakit? Dito sa mga kontraktor, ang dami na palang kinasuhan, walang nakukulong, walang nakakasuhan. Baka kasi may lagay. Oh, pagdating kay Sara, pinapadalhan pa nga doon sa parking lot ng ombudsman, no? 35 million, no? Sinong kumuha? Sinong tumanggap? Ayan na nga, mga kababayan. Nako, eto na ang katotohanan. Mga kababayan, na kung saan nagkabistuhan na, nagkahulihan na, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Nasaan ang 15 billion pondo? Samuel Martires, hinahanap ni Congressman Tinio ng Teachers Party List. Nasaan napunta ang 15 billion na noong 2018 na pinirmahan ni Digong para sa Anti-Corruption Fund? Iniisa wala kang napakulong, ni isa wala kang napakasuhan. At noong 2021-22, may nag-file na pala sa'yo ng kaso dyan ng mga congressman na kontraktor, mga tawag dyan, congressman. Diba? O kontraktor. Yeah. Eh, walang nakukulong. Bakit ngayon kay PBBM at kay Remulla, tsaka pa nakasuhan, tsaka pa nakulong? Tsaka pa inaresto yung mga district engineer. Eh, saan mo dinala yung 15 billion pondo? Eh, si Marcoleta nagreklamo. Bakit daw ang proposed budget ni Boyeng Remulla, 6 billion sa ombudsman? Hindi ka nga nagreklamo yung budget ni 15 billion ni Martires. Nagreklamo ka ba? Yung 6 billion ni Remulla, nagreklamo ka? Kalahati lang dyan. Yung kay Martires nga, 15 billion, walang napatutunguhan. Di natin alam kung saan napunta. Kay Remulla, wala pang pondo, may napakulong na. May nakasuhan na. December 15, may aarestuhin pa. Nako, Samuel, down the road. Patay kang gurang ka. Napatay, makulong ka talaga. Samuel Martires. Nako, mga ka-DDS, mukhang
4 days to go na. 4 days to go na lang. Diba? Oo. Hala ka, mga kababayan ko. Yung ombudsman nila noon ay maaresto to. Ala, Diyos ko, Samuel Martires.